Jasmine po ang pangalan ko. Nangyari ang karanasan kong ito last year lang. Unang beses kong makaranas ng ganito sa buong buhay ko. College student po ako. Education ang course. Major in math. Second year ako nang makilala ko si Anthony. May workshop sa social hall. At nung palabas na ako, nilapitan niya ako. Yon ang first meeting namin. Hindi ko malilimutan yon. Kasi akala ko, ire-recruit niya ako doon sa org nila. Yun pala, gustong manligaw. 2 months din siyang nagpakahirap na manligaw sa akin. After nun, sinagot ko na. Kasi alam ko doon din naman mapupunta. Mabait si Anthony. Matulungin. Sabi ng mga classmates niya, matalino rin daw. After ko siyang sagutin, consistent pa rin ang effort niya. Hatid sundo pa rin niya ako. Tapos hinihintay niya ako sa hapon para sabay kaming maglakad papunta sa terminal. Malayo ang bahay nila Anthony. Bale, nangungupahan lang siya sa isang boarding house malapit sa school. Lagi niya sa aking kinukwento na malapit sa dagat yung bahay nila. At dati rin daw siyang sumasama sa papa niya na pumunta sa laot para mangisda. Kaya raw siya nag-aaral ay gusto niyang maiahon yung pamilya nila sa hirap. Kapag sinasabi niya yon, hindi ko mapigilan na maging proud na ang boyfriend ko ay sobrang mature mag-isip. Nakilala niya na yung parents ko. Sinama ko siya noong mag-birthday yung bunso kong kapatid. Kaya siguro kapag naglalakad kami pa uwi, lagi niyang tinatanong kung gusto ko raw ba na makilala ang parents niya. Siyempre sagot ko oo, pero medyo nakakakaba pala. Sa lahat ng naging boyfriend ko, wala pa sa kanila ang sinama ako sa bahay para ipakilala sa parents. Laging sikretong relationship lang. Isang araw sabi ni Anthony, malapit na raw ang fiesta sa kanila. Pwede niya raw akong isama. Chance na rin yun para makilala ko yung magulang niya. Pumayag naman ako. Sakay kami ng motor ni Anthony. Halos 1 oras din na biyahe bago kami nakarating dun sa kanila. Welcoming naman yung parents niya. Ang daming handa. Fiesta talaga. Ang laki pala ng angkan nila Anthony. Sobrang daming tito, tita, pinsan ang nakilala ko. Pati mga kaibigan niya na kasama niya na simula pa raw kabataan niya, nakilala ko rin. Nung medyo humupa na yung mga tao, tsaka ako na-realize na ang ganda pala doon sa kanila. Bale, buhangin na yung lupa sa labas. Tapos maglalakad ka lang ng ilang metro, mararating mo na yung seawall at maaamoy yung napaka-preskong hangin. Naglakad-lakad kami ni Anthony. Ang dami niya na namang kwento tungkol sa kabataan niya doon sa dagat na yon. Nung medyo dumidilim na, nagpaalam na ako na uuwi. Gusto pa nga ng mama ni Anthony na doon ako sa kanila matulog. Kaso hindi pwede. Magagalit si mama. Hinatid na ako ni Anthony pa uwi. Pero bago yon, sumaglit muna kami sa bahay ng lola niya na hindi nakapunta kasi hindi na pala ito nakakapaglakad. Sa biyahe pa uwi, ang sarap pa rin ng hangin. Sabi ko nga kay Anthony, sana dun din ako lumaki. Napansin ko na tahimik si Anthony habang nagdadrive. Tapos ang bilis ng patakbo niya. Pinagsabihan ko siya, magdahan-dahan. Kaso hindi nakinig. Biglang sinabi sa akin ni Anthony na wag daw akong tumingin sa gilid ng dagat hanggang sa lumiko kami palabas ng lugar nila. Tinanong ko kung bakit. Basta raw, makinig na lang ako. Hindi ako lumingon. Pero sobrang na-curious ako kung bakit hindi ako dapat tumingin. Tsaka ako narinig na may kumakanta na sobrang gandang boses. Hindi ko na napigilan yung sarili ko nung oras na yon. Lumingon ako. Medyo malayo pero malinaw kong nakita kung ano ang nandoon. May 2 babaeng may buntot ng isda ang nandoon sa gilid ng dagat. Wala nang seawall sa parting yon, kaya kitang-kita ko yung 2 sirenang kumakanta. Sa imagination ko, sobrang ganda ng itsura nila dahil sa boses. Pero hindi. Gulong-gulo yung mga buhok nila at ang muka kulubot na parang matanda. Tapos lawlaw yung mga dibdib nila. Binawi ko yung tingin ko at sinubsob yung mukha ko sa likod ni Anthony. Sabi niya,
wag daw akong matakot. Mga lalaki lang daw ang binibiktima ng mga sirenang yon. Madalas ay mga mangingisda. Nakauwi naman ako ng ligtas. Sabi ko nga kay Anthony, doon na lang siya sa amin magpabukas. Kaso ayaw niya rin. Hindi naman daw siya mapapahamak sa biyahe pa uwi. Kami pa rin ni Anthony hanggang ngayon, Sir Neb. Madalas niyang ikwento ang tungkol sa mga sirenang nakatira doon sa kanila. Hindi na raw sila natatakot kasi sanay na silang makasama ang ganoong klaseng mga nilalang doon sa dagat. Sir Neb, may isishare akong kwento sa inyo na naranasan ng pinsan ko na si Agatha. Ang pinsan kong gala ng gala hanggang sa mag-umaga, tapos may kasama pang pakikipag-away sa kung kani-kanino. Member kasi ng gang yang taong yan. Kababaeng tao ay barumbada. Ilang beses nang napabarangay at nakulong yun dahil sa pagiging troublemaker. Kaso dahil hindi naman ganoon kaseryoso ang mga nagiging kaso niya at kadalasan ay naaareglo pa, ay sige lang siya sa mga trip niya. Mapunta tayo sa mismong paksa ng kwento, yung karanasan nga ni Agatha. Itong sina Agatha at ilang barkada niya ay dumalo sa pistahan sa kung saang barangay. Maaga pa lang daw ay naroon na sila. Tapos may isang grupo ng mga babaeng dumating bandang 7:00 na ng gabi. Nasa hiwalay na mesa ang mga yon, at magmula nang dumating ay pansin na ni Agatha na tinitingnan siya at pinagtatawanan. Halatang kinukursunada raw siya. Kahit naman barumbada ay may hiya pa naman daw siya na gumawa ng eksena, kaya pinagpasensyahan niya yung mga babae. Pero noong 1:00 na ng madaling araw at umalis na ang kahuli-hulihang bisita, tapos silang 2 mesa na lang ng mga nagiinuman ang natira, doon na raw humulagpos ang PC ni Agatha. 6 na oras daw niyang pinagpapasensyahan yung grupo, pero talagang sinasadya siyang lingun-lingunin at pagtawanan, kaya tumayo na siya. Nagpaalam siya sa mga kainuman na magsi-CR lang bago tumayo. Nakita raw niya na nagtinginan yung mga babae, tapos nagsitanguan. Pumasok na siya at nag-CR. Nag-text siya sa kabarkada niya na nag-iinom sa labas. Natignan nito kung may mga nakatambay sa pintuan ng CR. Maya-maya ay nag-reply ang barkada niyang yun ng number 4. Ibig sabihin ay 4 ang nakabantay. Hinawakan niya yung tabo bago binuksan ang pinto. Pinagtinginan siya noong 4 na babae, kaya nagtanong siya kung ano ang problema ng mga ito. Nginitian lang siya, tapos ay sinabihan siyang nangangamoy problema raw siya. Nang lumapit sa kanya ang isa sa mga ito at akmang hahawakan siya, ay hinampas niya ng tabo sa braso. Nagulat daw yung mga babae at nang sugurin siya noong 3, ay pinagpapalurin niya ng tabo hanggang sa nabiyak yun. Doon na nagkasuntukan, sabunutan at sampalan. Ilang beses nang napagkaisahan si Agatha, pero yun daw ang unang beses na damang-dama niya na dehado siya. Ang lalakas daw noong mga babae at parang gigil na gigil sa kanya. Saglit lang at naawat din ng mga yon at pinalabas na. Nagtatawanan pa raw yung mga babae habang nakatingin sa kanya. Sa inis daw ni Agatha dahil napagkaisahan siya, ay hinabol pa niya yung mga babae. May nadampot siyang isang bowl na binato niya sa likod ng ulo noong isang babae. Nabasag yung bowl at kumulapol sa buhok noong babae yung sukang may sili na sausawan ng chicharon. Galit na lumingon sa kanya yung babae at babalikan pa sana siya. Pero biglang umusok ang likod ng ulo nito, kaya nagmamadali itong tumakbo. Ganoon din ang mga kasama niya. Natameme na lang saglit si Agatha na sinermonan tuloy ng kakilala niya. Sana raw ay hindi na niya binato yung babae. Baka raw balikan pa siya nito. Sagot niya ay wala siyang pakialam kung balikan man siya. Kaso lalo siyang nakagalitan ng kakilala niya at pabulong na sinabi sa kanya na aswang ang grupong gumulpi sa kanya.
Kaya nga raw walang nakikisali sa inuman ng mga ito ay dahil mga kilalang aswang sa barangay na yon. Hindi raw sana siya maniniwala kung hindi lang niya nakitang umusok ang ulo noong babaeng binato niya. Halo-halong suka, sili, bawang at paminta kasi ang sausawan nila. Kaya malamang na nairita ito sa bawang. Nainis pa siya dahil hindi sinabi sa kanya na may aswang palang bisita. Natawa na lang daw yung kakilala niya at ang sabi ay malamang na hindi siya maniwala o kaya ay pagtripan niya agad ang mga yon at lalo pang magkagulo. Natawa tuloy siya kasi naisip niyang baka nga maging ganoon ang kanyang reaksyon. Pagkatapos noon ay walang anuman na umuwi si Agatha kahit madilim pa. Dama raw niya na may sumusunod sa kanya at iba ang simoy ng hangin. Sumigaw siya at sinabing naikwento na niya sa mga magulang niya na may 4 na babaeng nangursunada sa kanya sa pistahan. Kapag daw may nangyaring masama sa kanya, ay alam ng mga kaanak at kakilala niya kung sino ang papanagutin. Pagkasabi raw niya noon ay napayapa ang paligid at umuwi siya ng matiwasay. Hanggang ngayon kapag napapagkwentuhan namin ang pangyayaring yon ay natatawa pa rin kami ni Agatha. Sinabi niya sa amin kung sino yung 4 na aswang at kapag nakikita raw niya ang mga yon ay agad na umiiwas sa kanya. Veron ang pangalan ko, Sir Neb. Share ko lang itong kwento na nangyari nung nakaraang fiesta dito sa amin. Yung angkan kasi namin, laging naghahanda tuwing fiesta ni San Roque. Umuuwi yung iba naming kamag-anak galing sa malayong lugar. Tapos tinuturing na rin namin na reunion ng fiesta. Ang venue lagi ay kila Tito Arnold. Si Tito Arnold ang panganay sa magkakapatid. Yung mama ko ang bunso. Dating abroader si Tito. Isa sa mga pinagawa niya dun sa bahay ay isang malaking area kung saan pwedeng maging venue ng handaan. Maraming importanteng events sa pamilya namin ang doon ginanap. Kahit yung debut ko nga, doon din sinelebrate. Nagpakatay ng baka si Tito. Marami raw kasing nangako sa kanya na uuwi sa fiesta. Ang dami naming naging handa ng fiesta na yon. Kami rin, dahil may mga alaga din kaming itik. Siyempre may dala rin kaming pandagdag sa handa. Tama nga si Tito, ang daming umuwing kamag-anak na first time ko lang nakilala. Kalagitnaan nung kasiyahan, tinawag ako ni Tita Josel. Maghuhugas daw kami kasi wala ng mga plato pero marami pang bisita na darating. Medyo madilim na noon ang langit. Sa labas na kami naghugas kasi hindi kakasya sa lababo nila sa kusina. May gripo naman sa labas. Inipon namin yung mga kaning baboy. Halos 2 balde ng kaning baboy yung nakuha namin. Sabi ni Tita Josel, doon daw sa malapit sa may puno ng saging. May malalim daw na hukay doon. Doon ko raw itapon. Kakainin na lang daw yon ng mga asong gala. Ginawa ko naman. Pagkatapos naming maghugas, balik na uli sa party. Medyo nalasing na ako nun. Ang dami ko rin kasing nainom. Ang lakas tumagay ng mga pinsan ko. Nagpaalam ako. Sabi ko iihi lang. Dumiretso ako doon sa may sagingan. Naisip ko kasi hassle pa kung papasok pa ako sa loob para lang umihi. Doon na lang ako. Wala namang tao. Pag upo ko, nakarinig ako ng kung anong tunog na ngumunguya. Pinagpaliban ko na lang muna yung tawag ng kalikasan. Kasi naaninag ko na may gumagalaw doon sa hukay na pinaglagyan ko nung kaning baboy. Lumapit ako. May nakayukong mabalahibong nilalang doon sa hukay. Kinakain niya yung mga tirang kaning baboy. Para akong nanigas sa pagkakatayo. Tumingala sa akin yung nilalang na alam kong isang aswang. Sumigaw talaga ako ng sobrang lakas. Halos mawasak yung vocal cords ko dahil sa lakas ng sigaw ko. Natakot din siguro sa sigaw ko yung aswang. Tumalon siya palabas ng hukay at tumakbo palayo.
Nagsidatingan yung mga tito ko na lasing na rin. Nakita nila nanginginig ako sa takot. Nung sabihin kong may aswang, naglabas pa ng shotgun si Tito Arnold. Pero hindi na nila nahanap kung saan yun pumunta. Pinatakpan na nila tito yung hukay. Baka raw kasi bumalik pa yung aswang. Patuloy pa rin sana sa inuman. Pero ako, natulog na lang. Yun lang ang only experience ko na patungkol sa aswang. Wala na rin kaming nabalitaang nakakita ng aswang doon sa lugar namin. Malamang yung nakita ko ay napadaan lang doon. Kung ano man yun, sana hindi na uli ako makakita ng ganoong klaseng nilalang. Hello po sa lahat. Ang pangalan ko ay Ted at may ibabahagi sana akong kwentong katatakutan sa inyong lahat. Tungkol ito sa Duwendeng Berde na naninirahan sa bahay ng mga tita ko. Mahilig daw makipaglaro sa mga bata ang mga berdeng duwende. Sabi rin ay swerte sa sugal at negosyo. Gusto nga sanang makausap nila tita yung mga duwende. Kaso lang ang sabi ng mga albularyo ay hindi mahilig makipag-interact sa mga nakakatanda ang mga Duwendeng Berde. Gusto raw kausap ng mga yun ay mga batang maliliit. Noong bata pa ang mga pinsan ko ay sinasabing nakausap at nakalaro nila yung mga duwendeng yun. Kinukumbinsi nga nila tita yung mga pinsan ko na kausapin ukol sa negosyo ang mga duwende. Kaso ay ano bang malay ng mga yun? Pinayuhan din sila na alaya ng pagkain ng mga duwende, lalo na kapag may okasyon sa kanila. Baka raw sakali na aamo kila tita. Kaso ay wala rin. Katagalan ay hinayaan na lang nila tita yung mga duwende. Pero yung pagbibigay ng pagkain tuwing may okasyon ay hindi nila nalimutan. Walang palya yun. Kapag may birthday, Pasko, bagong taon, fiesta o simpleng salo-salo, ay naglalagay sila ng isang bandehado na may laman na lahat ng klase ng handa. Nakaugalian na nila. Pero isang beses ay nakaligtaan yon dahil sa kung ano-anong ganap. Pista noon, tuwing may handaan kina tita ay may inuupahan silang kusinero na magluluto para sa kanila. Si Mang Tonying. Kaso ng mga panahon na yon ay wala si Mang Tonying dahil nagkataong tumapat ang araw ng pista sa araw kung saan nasa Baguio si Katonying para dumalo sa kasal ng anak niyang lalaki. Umarkila tuloy ng ibang kusinero sina tita. Tapos ay hindi alam nitong bagong kusinero ang kaugalian nila tita na paglalagay ng isang bandehadong pagkain para sa mga duwende. Nakaligtaan din namang sabihin sa kanya dahil yung isang kalan na ginagamit ay biglang sumabog. Mabuti na lang at outdoors yung lutuan, kaya hindi naman gaano malaki ang pinsala. May mga dinala sa ospital pero hindi naman ganoon kaseryoso. At dahil nga roon ay nawala na sa isip nila tita yung tungkol sa alay. "Uy, nasaan yung pagkain para sa mga duwende?" Biglang tanong ni Mang Elias, yung tiyuhin ng asawa ni tita. "Wala," sagot ng isa. "Hindi nag-abot, nakalimutan." "Bukas na nga lang, bumawi tayo, pagod na ako eh," sabi ni Mang Elias. Nakaraos ang pista at madaling araw na nakatulog sina tita. Pero nagising din sila agad dahil sa mga kalampagan sa kusina. Akala nila ay pusa na nagbubungkal ng tirang pagkain. Sa sobrang pagod daw nila ay wala nang pumansin sa ingay. Kaso maya-maya ay may naririnig na silang mga nagsasalita na parang may hinahanap. Doon sila naalarma na baka napasok na sila ng kawatan. Kaya bumangon si tito at mga pinsan kong lalaki. Sila ang nag-check kung ano o sino ang nag-iingay sa kusina. At nangilabot daw sina tito sa nakita nila. Nanigas pa nga sila at nakatanghod lang habang may 5 maliliit na tao ang umiikot sa buong kusina. May nakatungtong sa lababo, sakalan at mesa.
Meron ding sumisilip sa ilalim ng kabinet habang dinig nila ang mga galit na tinig. Ang pinag-uusapan daw ng mga yon ay kung nasaan ang kanilang parte. Bakit daw hindi sila nabigyan? Napaupo raw sa sahig si Tito. Napatingin sa kanya yung maliliit na tao na bigla ring naglaho. Ilang saglit daw na tulala yung mag-aama. Kahit wala na yung mga nilalang. Pero noon nila napatunayan na talagang may duwende nga sa bahay nila. Yung mga pinsan ko kasi kahit nakalaro daw nila ang mga yon noong mga bata pa sila, ay hindi na nila naaalala ang lahat. Sa kwento na lang din nila nalaman na kalaro daw nila ang mga yon. Nung makarecover sa gulat ay dali-daling naglagay ng pagkain sa bandehado sina Tito. Nataranta pa nga sila kung iinitin ba muna yung mga ulam kasi galing nga sa ref. Pero ayon at nakapag-alay naman nga sila. Sabi nila Tito, nasa 2 talampakan lang yung mga duwende. Pero hindi sila mga mukhang unano. Parang mga toddler na ang katawan ay pangmatanda na. Dahil may mga muscle na rin at matured na ang muka. Hindi naman daw nakasuot ng kulay green na damit. Pero yung balat mismo ng mga yun ay maberde-berde. First and last time na nagpakita sa pamilya nila tita yung mga duwende. Lagi na kasi nilang unang inaalayan kapag may pahanda. Natakot sila na magpakita ulit ang mga yun. Sabi kasi nila Tito, although maliliit ang mga yun, ay natulala sila dahil sa nakakapangilabot na enerhiya na nagmumula sa kanila. Parang kapag nakakita ka raw ng tao na hindi gagawa ng mabuti, doon daw ay napaisip sila kung mababait ba talaga ang mga duwending yon. Isang mabiyayang umaga po sa ating lahat. Ako po si Jason, taga Novaliches. May ibabahagi lang po akong karanasan sa dinayo naming pistahan sa isang probinsya. 7 kaming lahat na dumayo, mga kaibigan ko. Kasama yung kapatid kong sumunod sa akin, si Jaya. Palibasa 2 taon lang ang pagitan namin, kaya naging tropa na rin kami ng kapatid kong yon. 2 lang silang babae na kasama. Ang isa ay girlfriend kong si Malia. Ang pupuntahan naman namin sa probinsya ay ang bahay ng lola ng tropa ko na si Alfred. Masaya daw doon kapag piyesta. Taong 1997 pala ang pangyayaring ito. 22 anyos ako. Yung mga panahon na masagana pa yung handaan sa mga pista sa Laguna. Masaya kami sa biyahe na walang ibang iniisip kundi yung saya rin na daratnan sa pupuntahan namin. Makalipas ang nasa 6 na oras na biyahe dahil traffic, nakarating naman kami ng ligtas. Maganda yung lugar. Wala akong masabi. Isang matandang babae ang sumalubong sa amin. Sabi ni Alfred, 80 na ang lola niya. Pero yung itsura at kung paano kumilos ay aakalain mong nasa 60 pa lang. Tuwang-tuwa siya nang makita yung paborito niyang apo. Si Alfred naman ay binuhat ang lola niya at sinayaw-sayaw sa hangin. Ang saya nilang maglola. Matagal kasi silang hindi nagkita. Tawagin na lang natin siyang Lola Ming. Hindi raw niya inaasahan ang pagdating namin, kaya hindi siya nakapaghanda ng makakain. Pero maghintay lang daw kami ng mga 30 minuto at makakapagluto na siya. Sabi namin ayos lang kahit sa gabi na lang siya magluto kasi may dala naman kaming pagkain. Binili namin sa daan. Dinala niya muna kami sa kusina para doon pagsaluhan yung dala namin. At pagkatapos ay nilibot niya kami sa malaking bahay. Parang nanghihinayang nga ako kasi ang laki ng bahay pero mag-isa lang palang nakatira doon ang lola niya. Dinadalaw-dalaw na lang daw siya ng mga kamag-anak. Kaya pala tuwang-tuwa sa pagdating namin dahil sabik sa kasama. Kapansin-pansin din yung kawalan ng gamit sa bahay. Halos mabibilang lang sa daliri. Mesa, upuan, lumang sofa at mga kortina. Isang malaking cabinet na nagsisilbing divider ng kusina at isang piano sa sulok. May 4 na kwarto,
Kasi 3 yung anak ni Lola na lahat ay may kanya-kanya ng bahay ngayon. Kabilang na yung papa ni Alfred. Tapos yung isang kwarto ay sa kanilang mag-asawa. Kaso yung lolo ni Alfred, matagal na rin daw yumao. Habang nililibot kami ni Lola Ming, ay napatingin ako sa bintana. Nakita ko yung isang babae na nakablusang itim at itim ding palda. Mukhang hindi nagsusuklay ng buhok. Titingkating kayad sa pagtanaw sa amin. Kinalabit ko si Alfred. Tinuro ko yung babae. Nung ituro ko ay nagmamadaling umalis yung babae. Napatingin din sa amin si Lola. Ang sabi si Aling Juana raw yun. Kapitbahay nilang pinaghihinalaang aswang. Pero sa tagal naman daw na nakatira sa lugar nila, ay wala naman siyang nabalitaan na biniktima. Tingin naman daw niya, hindi talaga aswang, kundi may kakulangan lang sa pag-iisip. Tumangu-tango na lang ako. Pero sa totoo lang ay natakot ako sa itsura ng babae. Kita pala ni Jaya yung reaksyon ko, kaya kinantsawan ako ng palihim. Sabi pa ay bakit daw parang natatakot ako? Hindi ba yun naman daw talaga ang tipo kong babae? Hindi si Malia. Binatukan ko nga, pero pabiro lang. Sabi ko marinig siya ni Malia. Pikon pa naman yun. Sa isang kwarto pinagsama-sama kaming mga lalaki. At sa isa pa sina Jaya at Malia. Nahiga lang ako saglit. Papahinga lang sana pero napaidlip na pala ako nang hindi ko namamalayan. Naiwan akong mag-isa sa kwarto. Naririnig ko naman yung mga boses nila sa labas na nakikipagkwentuhan kay Lola Ming. Nakaramdam ako ng lamig. Kaya pala ay bukas na bukas yung malaking bintanang kahoy sa kwarto. Tumayo ako para isara yon. Madilim na pala. Isasara ko na lang nang bigla akong matigilan. Nakita ko na naman kasi yung babae, si Aling Juana. Nandoon na naman siya sa pwestong kinakitaan ko sa kanya kanina. Nakatayo sa labas ng bakuran at nakatingin na naman sa bahay. Nang biglang lumipat ang tingin niya sa akin, ay nagmamadali akong sinara ang bintana. Nakakatakot kasi yung tingin niya. Para nga siyang aswang. Bisperas ng pista, sinamahan namin si Lola Ming sa pamimili ng panghanda para na rin malibot ang lugar. Nung nasa palengke na kami, nakasalubong namin si Aling Juana. Wala naman siyang dalang pinamili. Naglalakad lang siya ng mabagal. Tapos tumingin siya sa kapatid ko. Hindi na lang pala basta tingin, kundi titig. Hindi naman pinansin ni Jaya kasi may tinitignan sila ni Malia na isdang hindi nila kilala. Nandoon ang atensyon nila. Napansin siguro ni Juana na nakatingin ako sa kanya, kaya tumingin din siya sa akin. Sabi niya, ingatan ko raw ang kapatid ko kasi lapitin daw ng engkanto. Tapos nagmamadali na siyang umalis, kaya hindi ko natanong kung paano niya nalamang magkapatid kami ni Jaya at paano rin niya nalaman na lapitin nga ng engkanto ang kapatid ko. Nung maliit pa kasi si Jaya ay naengkanto siya sa probinsya namin. At nung 15 anyos din siya na hindi binababaan ng lagnat kahit nagpa-doktor na. Nang dalhin namin sa albularyo ay sinabing napapaglaruan ng engkanto. Dahil doon, lalo akong nahiwagaan kay Aling Juana. Hapon pa lang ay nag-umpisa na kaming magluto ng ihahanda para sa kinabukasan. Sabi ni Lola Ming, matagal-tagal na rin daw siyang hindi nakakapaghanda kapag pista. Kasi nga nagsosolo na lang siya sa buhay. Tama na raw yung nakapagluto siya ng isang putahe. Paano ang dami rin nilang kamag-anak na nagdadala sa kanya ng handa. Ang pinangpapalit niya ay yung nag-iisang putahe na niluto niya. Pero ngayon dahil dumating kami, kaya maraming putahe siyang lulutuin. Para naman daw masiyahan kami. Total ay katulong naman niya kami sa pagluluto, kaya hindi siya mahihirapan. Ang pakikipagkwentuhan namin kay Lola ay kung saan-saan na napadpad. Nung magkaroon ako ng pagkakataon na kausapin si Lola habang nakadistansya ang iba, ay binanggit ko sa kanya ang sinabi ni Aling Juana kanina sa palengke. Natigilan siya. Bakit naman daw sasabihin yun? Pero wag daw akong mag-alala. Kakausapin niya si Aling Juana tungkol doon.
Huwag ko na lang daw ipaalam sa kapatid ko at baka matakot. Hindi ko na nga lang sinabi kay Jaya, pero hindi ko maiwasan na mag-alala. Kaya sinabi ko sa nobya ko. Dahil sila naman ang laging magkadikit ni Jaya. Pinakisuyuan ko siya na bantayan ang kapatid ko sa lahat ng oras. Ayoko namang may mangyari sa kanyang masama, lalo na at nasa lugar kami na malayo sa amin. Sabi naman ni Malia, huwag akong masyadong kabahan. Kasi sinabi naman daw ni Lola Meng na may kakulangan sa pag-iisip si Aling Juana. Kahit ako, nakakapagtaka naman kasi na parang alam niya ang background ng kapatid ko. Baka nagkataon lang daw. Madali naman daw kasing sabihin na lapitin ng engkanto ang isang tao. Nagkataon lang na may karanasan na nga roon si Jaya. Kumbaga ay tsamba. Kaya ipanatag ko raw ang loob ko. Sa dami namin, walang engkanto siguro ang magkakaroon ng lakas ng loob na makalapit man lang. Hindi ako kumbinsido sa mga sinabi ni Malia. Hindi pa rin maaalis ang pag-aalala ko. Kaya mismo si Jaya, binilinan ko na huwag lalayo sa amin at huwag kakausap ng kung sino-sino, kahit pa maraming tao sa paligid. Natatawa lang si Malia. Malaki na raw siya para pagsabihan ko pa ng ganoon. Alam na raw niya ang ginagawa niya. Habang kumakain kami ng hapunan, sinabi ni Lola Meng na mga bandang alas 8 ay pupunta kami sa perya. Alas 6 pa lang kasi nun nung kumakain kami. Sigurado daw na mag-e-enjoy kami sa perya. Tuwang-tuwa naman ang mga kaibigan ko, pati na rin yung kapatid ko. Kasi lahat kami matagal-tagal na rin hindi nakakapunta ng perya. Parang mga bata pa lang kami nung huli kaming makaranas. May kalayuan nga lang daw, pero kaya namang lakarin. Ayos lang sa amin. Masarap namang maglakad at malamig ang gabi ng bisperas. Bago kami umalis, nakita kong nilapitan ni Lola Meng si Aling Juana, nakasalukuyang padaan sa bakuran. Siguro sinasabi niya yung binanggit ko kanina. Hindi ko marinig ang pag-uusap nila dahil nasa bintana lang ako ng bahay. Pero base sa ekspresyon ng mukha nila, parang pinagagalitan ni Lola Meng si Aling Juana. Si Aling Juana naman, tatawa-tawa lang at meron ding sinasabi kay Lola. Tapos tinalikuran na niya si Lola Meng na parang nang-aasar pa. Malinaw nga na may sayad. Pagbalik ni Lola sa bahay, tinanong ko siya kung anong napag-usapan nila. Huwag ko na raw intindihin at pinagsabihan na niya. Yun lang ang sinabi ni Lola. Nasa 20 minutos din siguro kaming naglalakad bago namin narating ang perya. Tulad ng inaasahan ay masaya at matao ang lugar na yon. Nalibang kaming lahat. Hindi ko tuloy napansin na wala na pala si Jaya sa tabi ko, pati si Malia. Nagpanik agad ako, lalo na nang makita ko na naman si Aling Juana. Nakatayo lang at nakamasid sa amin. Hindi na ako nakatiis. Patakbo ko na sana siyang lalapitan para sitahin dahil hindi ko talaga nagugustuhan yung parang pagsubaybay na ginagawa niya sa amin. Kaso natakpan siya ng karamihan ng naglalakad na mga tao, kaya nawala siya sa paningin ko. Wala na sa kinatatayuan niya. Bumalik na lang ako sa mga kaibigan ko at sinabihan kong hanapin namin si Jaya at Malia. Nakahinga naman ako ng maluwag nang malaman naming sumakay pala ng Ferris wheel ang dalawa. Hindi man lang kasi nagpaalam, parang mga walang kasama. Tapos hindi na ako umalis sa tabi nila. Ayoko nang mawala uli sa paningin ko ang kapatid ko. Kinabukasan, araw ng pista. Sinama kami ni Lola Meng sa mga kamag-anak nila nung umaga para mamiesta pagkagaling sa simbahan. Tanghali, nakabalik na kami sa bahay at sama-samang nananghalian kahit na busog pa kami. Bandang alas 6 ay nanood naman kami ng libreng mini concert sa plaza. Malapit lang yon sa bahay ni Lola. Maya-maya, kinalabit ako ni Malia. Sumasakit daw ang tiyan niya, kaya uuwi muna siya sa bahay ni Lola. Sinamahan ko siya, tapos binilin ko sa mga kaibigan ko yung kapatid ko. Si Lola Meng kasi nasa bahay lang, hindi mahilig manood ng mga ganoon.
Pagbalik namin ni Malia sa plaza ay hinahanap ko yung kapatid ko. Sabi ni Alfred, nagpaalam daw na susunod sa amin. Nagsimula na akong kabahan dahil hindi naman sumunod sa amin si Jaya. Sana nakasalubong na namin. Nainis ako sa kanila kasi wala man lang isa sa kanila ang sumama kay Jaya. Katwiran nila ay malapit lang naman daw. Tanaw nga doon yung bahay ni Lola. Kahit naka ako. Bumalik kami ni Malia sa bahay para tignan kung nakauwi nga roon ang kapatid ko. Sabi ni Lola, kanina pa siya nakaupo sa terrace. Kami lang daw ni Malia ang bumalik. At kahit tanaw ay hindi niya nakita si Jaya na naglalakad. Doon na ako ginapangan ng takot. Iniwan ko si Malia sa bahay ni Lola. Pinuntahan ko yung mga kaibigan ko at nagpatulong ako na hanapin si Jaya. Nilibot namin ang buong plaza. Hindi namin nakita. Nung makita ko si Aling Juana na nakaupo sa isang sulok ng plaza, dali-dali kong nilapitan. Galit ang boses ko nang tanungin ko siya kung saan niya dinala ang kapatid ko. Ganun agad ang tanong ko kasi malakas ang kutob ko na may kinalaman siya. Natakot siya sa akin. May tinuturo siyang lugar. Doon daw nagpunta. Sa Kakahuyan. Pinuntahan namin pero hindi ko siya pinakawalan. Wala akong pakialam kung ano ang iisipin ng mga taga roon na makakakita sa amin. Basta samahan ka ako niya kami kung nasaan ang kapatid ko. Pagdating sa Kakahuyan, nainis ako dahil para lang kaming pinaglalaruan ni Aling Juana. Nakailang libot na kami ay hindi naman nakita si Jaya. Sa buwisit ko ay hinawakan ko siya sa buhok ng pasabunot at saka ako binantaan na kapag hindi niya sinabi ang totoo kung nasaan ang kapatid ko, ay papatayin ko siya. Tinuro niya ang isang puno pero hindi siya nagsalita. Basta tinuro lang niya. Inawat ako ng mga kaibigan ko. Sabi ni Alfred, mahirap daw sakta ng isang gaya ni Aling Juana. Baka ako pa ang makulong dahil wala nga sa katinuan. Umuwi kaming bigo sa paghahanap kay Jaya. Nagpatulong na nga si Lola Meng sa mga tanod. Hindi talaga namin natagpuan. Nasa harap lang kami ng bakuran ni Lola Meng. Kahit palalim na ng palalim ang gabi, ay hindi ko alintana. Alam kong kailangan kong makita ang kapatid ko. Hindi ako makatulog nang hindi namin siya nahahanap. Baka kung ano na ang nangyayari sa kanya. Siguradong kailangan niya ng tulong ko. Lalo pa akong nakaramdam ng takot nang makausap ko ang isang matandang tanod. Sabi niya taon-taon na lang daw ay may nawawala sa lugar nila tuwing sasapit ang kapistahan. Maaaring hindi napapansin ng iba dahil ang kalimitang nawawala ay mga dayo lang. Tinanong ko siya kung ano sa tingin niya. Bakit nawawala? May natatagpuan pa ba? Umiling siya. Hindi rin daw niya alam. Basta ang sigurado niya ay may isang nawawala tuwing pista. Tulad daw nung nakaraang pista. Ang nawala naman ay isa sa bisita ng kumpare niya. Yun daw ay hindi na nakita. Sabi baka nalunod sa ilog sa Kalasingan. Doon daw kasi dumaan pero hindi naman napatunayan. Bukod doon ay may mga nauna pang nawala nung mga nakaraang taon. Hindi rin mapakali si Lola Meng, kaya kinausap niya kaming lahat na gagawa siya ng paraan para malaman ang kinaroroonan ni Jaya. Sasangguni daw siya sa mga baraha niya. May kaalaman din pala sa kapangyarihang itim si Lola Meng. Matagal na nga lang daw niyang hindi napapractice dahil ang gusto na lang niya ay mabuhay ng tahimik. Nilabas niya yung mga gamit niya, kabilang ang lumang baraha, isang kandilang itim at isang kandilang puti. Kapag daw ang nanatiling may sindi ay puti, ibig sabihin nasa mabuting kalagayan si Jaya. Kapag itim ay masama raw ang lagay. Nagdadasal ako habang si Lola Meng ay sinisimulan na ang pagkonsulta sa baraha niya. Tahimik lang kaming lahat tulad ng bilin niya. Kada bunot ni Lola ng baraha ay napapailing siya, kaya lalo akong kinakabahan. Nakabantay naman ako sa mga kandila kung alin doon ang mawawala ng sindi. Maya-maya ay nanayo ang balahibo ko nang biglang mamatay ang apoy ng kandilang puti.
Nagpanik talaga ako. Sabi ko, anong ibig sabihin nun? Nasa panganib ang kapatid ko. Pilit naman nila akong pinakalma. Sinisisi ni Malia ang sarili niya dahil iniwan niya si Jaya. Sabi ko naman hindi niya kasalanan. Marami namang kasama si Jaya nang umalis kami. Nag-iyakan na lang kami dahil hindi namin alam kung saan pahahanapin ang kapatid ko. Pinatahimik kami ni Lola Ming. Hindi pa raw siya tapos kumonsulta sa baraha. Hiningi niya ang kooperasyon namin. Mga ilang saglit, biglang napakunot ang noon ni Lola. Sabi niya nasa malapit lang si Jaya. Yun daw ang sinabi sa kanya ng baraha. Hindi na kami nag-aksaya ng panahon. Bilin ni Lola na humawak kami ng mga pangontra laban sa anumang masamang elemento na kumuha sa kapatid ko. Nagpitpit ng bawang si Lola. Naghiwa ng kalamansi. Lahat kami binigyan niya. Dala ang flashlight at itak ay muli kaming naglibot sa paligid. Kahit kami-kami na lang at wala na yung mga tanod. Kasama rin namin si Lola Ming sa paglilibot. Magkasabay kami ni Lola sa paglalakad. Huminto siya sa tapat ng isang saradong bahay. Tinanong ko siya kung bakit, pero sinaway niya ako sa pagsasalita. Tahimik lang daw muna ako. Siya ang bumulong-bulong na parang umuusal ng orasyon. Nung matapos siya ay tsaka niya sinabing bahay yun ni Aling Juana. Inutusan niya akong katukin. Kinatok ko naman. Hindi nagbubukas pero may narinig kaming kaluskos sa loob. Inulit-ulit ko ang pagkatok hanggang sa magbukas na ang pinto ni Aling Juana. Galit ang mukha niya. Ano raw ang kailangan namin? Si Lola Ming ang sumagot. Ani Lola, binalaan na niya siya pero hindi siya nakinig. Sinabi na raw niyang huwag pakikialaman ng mga bisita niya pero sumigi pa rin siya. Tinanggi yun ni Aling Juana pero giniit naman ni Lola na hindi yun maitatanggi sa kanya. Sinabi na sa kanya ng baraha na nasa malapit lang si Jaya. Nasa panganib at pagtapat nga namin sa bahay na yon ay lumakas ang kutob niyang nandoon ang kapatid ko. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Nilapitan ko si Aling Juana at hinawakan ng mahigpit sa braso. Sabi ko, kapag hindi niya nilabas ang kapatid ko, ay papatayin ko talaga siya. Sa kabila ng pamimilit naming ilabas si Jaya, ay nakipagmatigasan pa rin si Aling Juana. Kaya napilitan akong itulak siya para makapasok ako sa loob ng bahay. Nagwala siya at inuutusan kaming lumabas. Sinakal naman siya ni Lola Ming para mapigilan ang pagharang sa akin. Ginamit sa kanya ni Lola ang dalang pinitpit na bawang at katas ng kalamansi. Napasigaw si Aling Juana nang madampian noon ang leeg niya. Nakita ko pa na parang nasusunog ang leeg niya pero matibay pa rin. Nakikipaglaban pa rin kay Lola Ming. Ako naman, hinanap ko agad sa loob ng bahay ang kapatid ko. Maliit lang ang bahay, kaya madali kong natagpuan. Napaiyak talaga ako nang makita ko ang kalagayan ni Jaya. Nakatali siya sa maruming papag. Sugat-sugat ang katawan na siguro dahil sa panlalaban niya. Maraming kalmot. May sugat din siya sa kaliwang bahagi ng noo. Wala siyang malay. Nagmamadali kong kinalag ang tali sa mga kamay at paa niya. Tapos ay binuhat ko palabas ng bahay na yon. Sinubukan pa akong pigilan ni Aling Juana. Tinulak niya si Lola Ming. Hinabol ako at sinabing huwag ko raw kunin ang alay niya. Kailangan daw niyang mag-alay ngayon sa engkantong nagpalaya sa kanya. Hindi ko raw pwedeng kunin ang kapatid ko. Nagmamakaawa talaga siya. Hinihila niya ako sa damit para hindi ako makalabas. Dahil buhat ko nga ang kapatid ko, kaya sinipa ko na lang siya. 2 beses ko siyang tinadyakan. Grabe, parang hindi siya nasasaktan. Naglapitan na rin naman sa amin nung mga sandaling yun, yung mga kaibigan ko at si Malia. Sila na ang pumigil kay Aling Juana na makalapit pa sa aming magkapatid. Tapos ay tinulungan din nila si Lola na makatayo. Napabalandra kasi kanina nang itulak siya ni Aling Juana. May kakaibang lakas ang babaeng yon. Ang balak nila ay igapo si Aling Juana at dalhin sa presinto
para kasuhan sa pagkuha sa kapatid ko. Pero nagpumiglas daw at nakatakbo pa. Hinabol nila pero hindi na nila naabutan. Kakaiba rin ang liksi niya. Bigla na lang daw naglaho sa dilim. Madilim pa kasi nun, pero malapit na ring mag-umaga. Sa loob ng bahay ni Lola Meng, nagkamalay na si Jaya. Kwento niya, hindi niya matandaan kung paano siya nakuha ni Aling Juana. Basta ang natatandaan lang niya ay nang makaamoy siya ng kakaibang amoy. Mabaho na malansa na hindi niya mawari at sa tingin niya ay yun ang nagpawala ng malay niya. Nagkamalay daw siya nang nakatali na siya. Pero sinaktan siya ni Aling Juana at ang sabi ay siya ang iaalay sa engkantong pinaglilingkuran niya. Ayon pa raw kay Aling Juana, kailangan daw niya yung gawin taon-taon, ang mag-alay sa engkanto para manatili siyang malaya. Dahil nga raw sa pagpupumilit niyang makawala, may nilabas daw na bote si Aling Juana at naamoy uli niya yung mabahong amoy na nagpawala sa malay niya nung una. At sa pangalawang pagkakataon nga ay nawala na naman ang ulirat niya. Singit ni Lola, may orasyon ang pinapaamoy sa kanya kaya siya nawawalan ng malay. Kwento pa ni Lola Meng, bigla na lang sumulpot sa lugar nila si Aling Juana. Ramdam na niya ang kakaiba sa babae at may mga nagsasabi nga na aswang daw. Alam daw niya na hindi aswang dahil marunong siyang kumilatis ng aswang. Pero alam din niya na hindi ordinaryo ang babae. Hinayaan lang niya dahil ayaw na nga niyang gamitin ang kapangyarihang itim niya para tuklasin pa ang pagkatao ni Aling Juana. Nung mabalitaan niya dati na may nawala, alam niyang may kinalaman ng babae. Pero hindi naman siya nakakuha ng ebidensya, kaya puro pagbabanta ang nagagawa niya rito. Kaso hindi nga siya pinapakinggan. Malaki raw ang paniniwala ni Lola Meng na si Aling Juana ay biktima ng mga engkanto at pinakawalan siya sa kondisyon na kailangan niyang mag-alay sa kanila ng tao kada taon. Hindi ako makapaniwala na mararanasan namin yun sa pistahang dapat ay nagsasaya lang kami. Humingi ng paumanhin si Lola Meng dahil hindi niya kami nabalaan tungkol kay Aling Juana. Sabi ko naman ayos lang po. Siya rin naman ang nakapagligtas kay Jaya. Nabalitaan na lang namin kinabukasan na natagpo ang walang buhay si Aling Juana sa tabi ng isa sa mga puno sa kakahuyan. Nagbigti sa baging. Kung paano nangyari yun sa kanya ay walang nakakaalam at wala rin namang nakasaksi. Sabi sa amin ni Lola Meng, posibleng engkanto ang may gawa dahil nabigo si Aling Juana na makapagbigay ngayon ng alay. Hindi ko makalimutan ang karanasan naming yon. Muntik nang mawala sa amin ang kapatid ko. Oliver po ang pangalan ko, pero tawag nila sa akin Berong. Noon pa man ay isa na akong subscriber nitong channel. Isa kayo sa mga paborito ko sa YouTube. Kayo ang pantanggal ko ng kapagutan sa trabaho. Gusto ko naman na makapagpasa din ng sarili kong kwento. Noong mga panahon na nag-aaral pa ako sa kolehiyo, nabansagan ako noon na playboy. Kasi every week, papalit-palit ako ng girlfriend. Hindi ko rin nga alam kung ano bang naisip ko nung mga panahon na yon. Kasi kapag nakuha ko na yung gusto ko sa isang babae, nawawalan na ako ng gana. Tapos maghahanap ulit ng panibago. Marami din akong nakaaway dahil sa ugali kong yan. Sa ngayon naman nagsisisi na ako sa lahat ng ginawa kong kasalanan sa mga naging girlfriend ko. Kaya rin siguro kinakarma ako ngayon at wala akong mahanap na babaeng mamahalin ko at papakasalan. May naging kaklase ako sa isang major subject, si Beatrice. Ang ganda niya, tapos ang ganda rin ang hubog ng katawan. Niligawan ko, hatid sundo, tapos may flowers pa kapag may okasyon. Sabi niya bago niya raw ako sagutin, sumama muna ako doon sa lugar nila. Fiesta raw kasi, hindi na ako nagdalawang isip. Mabait naman yung family ni Beatrice. Ang ganda ng bahay nila,
Kahit gawa lang sa kawayan at sawali. Malinis. Konti lang yung bisita. Ako nga lang yung hindi umuwi kaagad. Pinakilala niya ako hindi bilang manliligaw, kundi boyfriend. Tuwang-tuwa naman ako nun. Ibig sabihin sinasagot na niya ako. Kami na. Nung medyo gumabi na, sabi ni Beatrice maglakad-lakad daw kami doon sa labas. Holding hands pa nga kami habang naglalakad. Sakto nga na maliwanag ang buwan nung gabing yon. Tinanong ko si Beatrice kung saan kami pupunta. Sabi niya may regalo daw siya para sa akin. Na-excite ako pagkarinig ko nun. Sa isip-isip ko, mukhang makukuha ko na kaagad yung gusto ko nang walang kahirap-hirap. Doon kami sa madamo pumunta. Naupo kami doon tapos hinalikan ako ni Beatrice. Okay na sana. Alam ko nung gabing yun may mangyayari na sana sa amin. Kaso may nakita siya. Umalis siya sa pagkakayakap ko. Tapos tinuro niya yung gilid ng bangin. May bata raw. Lumingon ako. Totoo nga. May nakatayo doon na batang babae. Mahaba ang buhok at kulay puti yung damit niya. Nakatingin sa amin. Nakakapangilabot kasi yung mata niya kulay itim lang. Tumayo kami ni Beatrice. Balak sana naming lapitan yung bata. Bigla ba naman itong tumalon? Napatili si Beatrice. Niyakap ko siya. Bago pa bumulusok pa ibaba yung bata, nagulat kami nang magliwanag yun at maging malaking bola ng apoy sa hangin. Tapos lumipad yun pa itaas, imbis na pa ibaba. Nagkatinginan kami ni Beatrice. Tinanong ko siya kung ano yun. San Telmo raw yun. Marami raw residente sa lugar nila ang nagsasabing may San Telmo raw silang nakita sa daan. Akala nga ni Beatrice ay chismis lang ang tungkol doon. Yun daw ang first time na nakakita siya ng ganun. Naglakad na kami pa uwi. Ang higpit ng kapit niya sa akin. Sobrang bad trip ko ng gabing yun. Muntik na. Kaso nagpakita pa yung San Telmo. Doon na ako nakitulog sa kanila. Kinabukasan na ako umuwi. Si Beatrice ang pinakamatagal kong naging girlfriend nung college. Hanggang sa gumraduate ako, kami pa rin. Naghiwalay lang kami nung naging LDR na ang relasyon namin. Ewan, siguro may kinalaman din yung nakita naming San Telmo. Kaya tumagal kami ni Beatrice. May nabasa rin kasi ako na minsan daw ay suwerte ang dala ng San Telmo sa mga nakakakita doon. Wish ko lang sa ngayon, sana may magpakita uli sa akin. Ayoko naman kasing tumandang binata. Hello sa lahat ng nakikinig sa atin dyan. Ilang taon na rin akong listener ng channel nyo. Kwento ko lang itong story tungkol sa lolo ko at sa mga kakaiba niyang kaibigan. Troy ang pangalan ko. Noong bata pa ako, nakatira kami malapit sa bahay nila lolo. Noon pa man, alam ko na weird talaga si lolo. Sobra. Sa pagkakaalam ko, dati raw kasing albularyo si lolo. So maalam siya sa maraming bagay, lalo na sa mga herbal medicine na iniinom ng mga may sakit. Sa pamilya namin, kapag nagkasakit ang isa, hindi muna namin dinadala sa health center. Pinapatignan muna namin kay lolo kasi baka may nakatago siyang herbal sa bodega na pwedeng magamit na panggamot sa may sakit. Lagi niyang sinasabi sa akin na ako raw ang paborito niyang apo. Naniniwala naman ako na totoo yun. Kapag daw tumuntong ako sa edad 15, may ipapakita siya sa akin na magugustuhan ko. Lagi niya sa aking pinapaalala yon. Siyempre kapag sinasabi niya yon, hindi ko maiwasang ma-excite. Iniisip ko nga baka ipamana niya sa akin yung koleksyon niya ng mga gintong barya na ayon kay lolo, regalo raw ng isang kaibigan na nakatira sa gubat. Nung 15 anyos na ako, hindi nakalimot si lolo. Sabi niya sa akin, sumama daw ako sa kanya sa gubat. May pupuntahan kaming pistahan. Kumunot ang noo ko.
Pistahan sa gubat? Yung dinaanan namin na daan ni Lolo, nakakaligaw. Siguro kung mag-isa lang ako na naglalakad doon, baka hindi ko na alam kung saan ako pupunta. Nung marating namin yung lugar, para kung nasa ibang mundo. May mga mesa tapos upuan. Pero yung mga nandoon, iba. Hindi sila mga tao. Merong maliliit na nilalang, mga matataas na lalaki, may matulis na tenga. Meron ding mga mukhang tao, pero yung mata nila at bibig, kakaiba. Sabi ni Lolo sa akin, yun daw ang mga kaibigan niya sa gubat. Pinakilala niya ako isa-isa doon sa mga nilalang. Ewan ko ba, pero hindi man lang ako natakot habang nakikisalamuha ako sa kanila. Nung kainan na, payo sa akin ni Lolo, pwede ko raw kainin lahat, basta wag lang ang kaning itim. Hindi raw ito pantao. Masarap yung mga pagkain nila. Parehas lang naman ang lasa sa pagkain ng mga normal na tao. Meron lang ibang putahe na hindi ko matukoy kung ano. Pero bukod doon, nagustuhan ko naman lahat. Nung makauwi kami ni Lolo, sabi niya sa akin, wag ko raw sasabihin kila Mama at Papa ang tungkol sa lugar na pinuntahan namin. Sabi ni Lolo, sa susunod daw, isasama niya uli ako. Pero Sir Neb, hindi na nangyari yun. Nanghina na kasi si Lolo at nagkasakit dahil na rin sa katandaan. Matapos yun, ilang beses kong hinanap sa gubat yung lugar na pinuntahan namin ni Lolo. Pero lagi akong bigo. Magaling naman ang memorya ko. Tanda ko pa kung saan ang eksaktong lugar na dinaanan namin ni Lolo. Kaso wala talaga. Malamang si Lolo lang ang nakakaalam kung paano makakarating doon. Sumuko na lang ako. Hello everyone. Matanggap sana itong kwento ko at mabasa nyo. Risa ang pangalan ko. Sa ngayon isa akong online seller at may maliit din akong grocery store sa tapat ng bahay. Kailangan magdoble kayod kasi 2 na rin yung anak ko. Mas okay nang may ekstrang pera kesa kinukulang lagi. Anyway, ang kwento ko ay tungkol sa tito kong si Tito Sandro. Hindi ko na siya inabutan pa. Alam ko lang na siya yung bunsong kapatid nila Mama kasi may sarili siyang kwarto sa bahay nila Lola. After mamatay ni Tito, wala nang ibang gumamit doon sa kwarto niya. Si Lola lagi ang pumapasok sa kwartong yon at siya na rin ang naglilinis. Kapag pumupunta kaming magpipinsan doon sa bahay ni Lola, iniiwasan namin yung kwarto ni Tito Sandro. Kasi ang sabi, nagpaparamdam pa rin daw sa kwartong yon si Tito. Hindi ko pa naman nararanasan, pero kapag dumadaan ako doon, tapos bukas nga ng bahagya yung pinto, nangingilabot ako. Kasi feeling ko, may kakaibang nakasilip doon sa dilim. Naninindig talaga yung mga balahibo ko. Kapag fiesta sa aming barangay, laging nagpapakatay ng alagang baboy si Lola. Siyempre may handaan sa kanila. Doon ko unang napansin na bago magsimula ang kainan, nagtatabi si Lola ng pagkain sa plato, tapos nilalagay niya doon sa kwarto ni Tito. Hindi pa rin talaga nalilimutan ni Lola si Tito. Sa pagkakaalam ko, namatay si Tito dahil sa bangungot. Basta hindi na raw ito nagising. Tapos wala na raw pulso. Patay na. Halos hindi raw matanggap ni Lola. Muntik na nga raw itong mabaliw dahil sa kalungkutan. Kaya rin hindi niya magawang itapon yung mga gamit ni Tito doon sa kwarto. May isang fiesta na nalaman kong hindi pa nga talaga umaalis sa kwartong yun ang kaluluwa ni Tito. Ang dami ng tao sa bahay nila Lola. Imbitado kasi lahat. Yung iba naming tito nagiinuman na sa labas. Si Lola alam ko nakikipagchismisan sa balkonahe. Nanonood ako ng TV nang lapitan ako ni Ate Michelle. Pinsan ko, mas matanda sa akin ng 2 taon. 18 na ako noon, siya naman 20. Tinanong niya ako kung gusto ko raw bang makakita ng kakaibang bagay. Sabi ko oo. Hinatak niya ako.
Tapos pumunta kami doon sa harap ng kwarto ni Tito. Akala ko prank na naman. Papapasukin niya ako doon sa kwarto tapos pagsasarahan. Pero hindi raw kami papasok. Sisilip lang. Tinanong ko kung anong meron. Basta raw. Dahan-dahan kong tinulak yung pinto tapos sumilip. Yung mga pagkain na dinadala doon ni Lola nasa kama. Tapos kitang-kita ko na yung mga pagkain unti-unting nauubos. Parang magic na bigla na lang nababawasan yung laman ng plato. Napaatras ako. Tinignan ko si Ate Michelle. Nakangiti pa siya. Tinanong niya ako kung natakot ba ako. Sabi ko syempre, sino bang hindi matatakot dun? Takot na takot talaga ako. Na kinagabihan nun, iniisip ko pa rin yung nakita ko. At hindi ako nakatulog hanggang sa mag-umaga. Nung sunod kong dalaw sa bahay nila Lola, tinanong ko sila kung bakit niya dinadalhan ng pagkain si Tito doon sa kwarto. Sagot niya, alam niya raw kasing hindi pa nakakatawid ng langit si Tito. Madalas niya raw makita sa loob ng bahay si Tito. Kaso hindi niya nga lang mahawakan at makausap kasi kaluluwa na lang. Alam daw ni Lola na darating ang araw na makakatawid din sa kabilang buhay si Tito. 25 years old na ako nang mamatay si Lola. Si Lolo na lang ang nakatira doon sa bahay. Sabi niya sa amin, simula daw nung pagkamatay ni Lola, nawala na rin yung pagpaparamdam ni Tito sa bahay. Malamang ay magkasabay na raw silang dalawa na tumawid sa kabilang buhay. Magandang araw Sir Neb at sa lahat ng nakikinig sa Pinoy Creepypasta. 30 nga pala ang pangalan ko at nag-PM po ako sa inyo dahil sa isang kapapangyari pa lamang na hiwaga. Ito po ay tungkol sa kung paano biglang nagkaroon ng alagang aso ang tatay ko. Kahapon lang ay dumayo sa isang pistahan ng tatay. Bale si tatay po ay nagtitinda ng mga kutkutin sa labas ng public school dito sa amin. Pero kahapon ay hindi siya nagtinda sa eskwelahan dahil may fiesta nga sa isang kalapit bayan. Doon nagtinda si tatay. Gaya ng nakagawian niya tuwing fiesta sa mga katabing bayan namin. May isang kakilala si tatay sa bayan na yon. Tawagin na lang natin siyang Ka-Abner. Doon kina Ka-Abner, nag-almusal si tatay. Noong naroon daw siya ay may isang asong kulay cream ang lumapit sa kanya na parang nanghihingi ng pagkain. Binibigyan naman daw niya ng mga piraso ng karne dahil akala niya ay alaga nila Ka-Abner. Noon daw nagpaalam na siya kina Ka-Abner para magtinda na, ay sumama sa kanya yung aso. Bumalik siya kaagad at sinabihan sina Ka-Abner na sumusunod sa kanya yung alaga ng mga ito. Ang kaso ay hindi pala nila aso yun. Baka raw sa kapitbahay. Kaya habang papaalis ay pinagtatanong niya sa kapitbahay nila Ka-Abner kung aso ba nila ang sumusunod sa kanya. Pero nakalabas na sila ng barangay at lahat ay walang umaangkin sa aso. Kaya hinayaan na lang niya. Natutuwa rin naman daw si tatay sa aso dahil walang tigil sa kakakawag ng buntot nito at parabang nakangiti lagi sa kanya. Hindi na namalayan ni tatay ang oras habang naglalako siya sa plaza at perya. Naramdaman na lang daw niya ang pagbabibrate ng cellphone niya dahil sa text ni Ka-Abner. Pinababalik daw siya sa bahay nila para mananghalian. Bumalik nga si tatay at yung aso at doon ay napag-usapan nila at ilang kapitbahay nila Ka-Abner na wala ngang nakakakilala sa asong yon. Pinag-interesan daw agad ng isang kumakain ng asusena yung aso at inaarbor kay tatay. Pero hindi siya pumayag. Napagdesisyonan ni tatay na ampunin na lang yung aso at pangalanan nitong Fifi dahil fiesta niya nakuha. Pagkatapos man ng halian ay umalis na uli sina tatay para magtinda. Hinabilinan siya ni Ka-Abner na doon na rin sa kanila maghapunan at magiinuman daw sila. At ganoon nga ang nangyari. Fast forward 9:00 na ng gabi.
Nakapaghapunan na sila tatay at Fifi. Nakapag-shot na rin siya ng konti dahil lalakarin lang niya yung pauwi sa amin. Habang naglalakad ay napansin ni tatay na panay ang lingon ni Fifi sa kanilang likod. Tapos ay umaangil ito. Nung tignan ni tatay kung ano ang inaangilan ng aso, ay kinabahan siya. May isang lalaki raw na sumusunod sa kanila. Binilisan niya yung paglalakad at tinawag na yung aso. Maya't maya raw ay pasimpleng nililingon ni tatay yung lalaki at nalaman niya na papalapit na ito ng papalapit. Hanggang sa tumatahol na nga ng wagas si Fifi. Paglingon ni tatay ay halos mapasigaw raw siya dahil umangat na sa lupa yung lalaki at pasugod na sa kanila. Kumaripas na siya ng takbo at tinawag yung aso. Halos manlaki raw ang ulo niya nang sunggaban ni Fifi yung paa noong lumulutang na lalaki. Dahil doon ay bumagsak yun at bago pa muling makabangon ay hinila niya ang balat sa leeg ng aso at binitbit yun habang tumatakbo. Noon ay dala pa rin ni tatay yung malaking supot niya ng mga kutkutin. Wala raw siyang nadamang bigat noon. Basta ang nasa isip niya ay makatakas sila ng bago niyang alaga. Nung muli niyang lingunin yung lalaki ay wala na yon. Kinabahan siya kaya tumingala siya sa pangamba na baka lumipad na ito. Pero wala na siyang nakitang anuman sa himpapawid. Sa takot ay pumara siya ng paparating na tricycle at nagpahatid hanggang sa amin. Sabi ni tatay, hindi raw niya mamamalayan na may sumusunod pala sa kanya kung hindi dahil kay Fifi. Wala raw kasing sound yung yabag ng paa noong lalaki. Hindi niya alam kung aswang, multo o maligno ang lalaking yon. Pero laking pasasalamat niya na nakilala niya si Fifi. Hindi raw talaga niya alam kung ano na ang nangyari sa kanya kung hinayaan niyang maging asusena si Fifi. Ako po si Ian. Share ko lang ang isang kwentong bayan sa probinsya nila lolo na napag-uusapan pa rin kahit na ilang dekada na ang nakakaraan. Ang kwentong ito ay nanggaling pa sa aking lolo Tomas. Nobya pa lang niya si lola at teenager pa lang sila noon. Fiesta yon, taong 1972. May pahanda ang mayor ng kanilang bayan at bukas ang kanilang tahanan para sa lahat ng gustong makisalo. Isa nga sa nagpunta ay sina Lolo Tomas at Lola Andra. May handa naman daw sila sa kani-kanilang bahay. Pero syempre ay gusto rin nilang matikman ang pahanda ng mayor. Habang kumakain ay nakikipagkwentuhan sila sa iba pang kakilalang kabataan. Sabi ni Lolo, ang highlight ng handaan kina mayor ay nang ilabas ang colored TV ng mga ito at pinanood sila ng 12 O'Clock High na sikat na noontime show noon. Yun daw ang first time nila lolo at lola na makapanood ng may kulay na programa. Halos hindi raw nila inaalis ang kanilang paningin sa TV dahil talagang aliw na aliw sila. Sa kalagitnaan ng kanilang panonood ay may dumating na isang lalaki. Hindi naman daw narinig nila lolo na dumating yung lalaki. Walang anunsyo ng pagdating nito. Pero para bang may nag-utos daw sa kanya na lumingon sa gate. Sa kwento ni Lola ay ganoon din daw ang pakiramdam niya noon na parang may nag-uutos din sa kanya na lumingon. At doon nga nila nakita yung isang lalaki na nakasuot ng stripe na puti at orange na long sleeve na naka-butterfly collar at ang pang-ibaba ay brown na bell bottom at naka-brown na leather shoes. Poging-pogi raw yung lalaki sa paningin nila at medyo na-threaten si lolo dahil napalingon din dito si lola. Lumapit yung lalaki kina mayor at nagpakilala. Siya raw ay si Arturo at kung maaari ay makikikain siya. Pumayag naman sila mayor. Inimbitahan pa nga si Arturo na maupo sa mesang laan para sa mga espesyal na bisita. Doon na curious ng husto sina lolo at nakalimutan na yung pinapanood nila. Nakagluw na raw ang tenga nila sa usapan nila mayor at Arturo.
Sabi ni Arturo ay kakilala nito ang ama ni Mayor. Nang banggitin daw ni Mayor ang pangalan ng kanyang ama, ay umiling si Arturo. Hindi raw yon, pero nagbanggit ito ng ibang pangalan. Halatang napaisip muna ang Mayor bago nagsalita ang isang may edad na bisita na kasama nila sa mesa. Sabi raw nito ay great-grandfather ni Mayor ang binanggit na pangalan ni Arturo. Si Arturo naman daw ang napaisip, sabay tanong kung anong taon na raw ba. Sa puntong yon ay naagaw na talaga ni Arturo ang atensyon ng lahat. Pero sumagot pa rin si Mayor kung anong petsa at taon na. Doon daw napanganga si Arturo, sabay tapik sa noo. Anito ay nagkamali siya ng fiesta na napuntahan. Tatayo na sana ito, pero natigilan at parang may naalala. Bago sinabi na mag-ingat daw ang lahat sa mga sinasabi nila sa gobyerno dahil paparating na ang martial law. Si Mayor daw ang unang nagtanong kung ano ang ibig sabihin nito. Pinaliwanag ni Arturo na bago magpasko ay sasailalim sa batas militar ang buong Pilipinas. Magiging ligtas lamang daw ang lahat kung walang sasabihin na kahit na ano tungkol sa gobyerno. Pagkasabi noon ay tumayo na ito at umaktong aalis. Pero bago siya lumabas ay lumingon muna sa colored TV bago bumuntong hininga at muling nagkomento. Bilang na raw ang araw ng 12 o'clock high. Pagkasabi noon ay tuluyan na itong lumabas ng gate, pero hinabol ito ng ilang bisita. Sinigawan pa nga raw ng iba yung mga nasa labas na harangin yung lalaking nakastripe. Ang kaso ay walang nakakita rito. Ang bilis daw na nawala ni Arturo. Hindi na lang nila pinansin ang naging pagdating at pag-alis ni Arturo. Sabi ng mga matatanda, baka raw nagloloko lang ito at nananakot. Nakalimutan naman agad nila ang nangyari at pinagpalagay na baka nga nagloloko lang ito. Pero nung dumating ang September at nagkatotoo nga ang martial law, ay ganoon na lang yung takot ng buong bayan. Nagpamisa raw ang mayor para sa kaligtasan ng buong bayan. Pinahanap din si Arturo, pero walang nakakakilala rito bukod sa mga nakakita sa kanya noong fiesta sa bahay ni Mayor. Sabi raw ng iba ay baka insider sa Malacanang si Arturo at may nalalaman sa mga desisyon ng presidente. Natigil lang ang usap-usapan na maaaring tauhan ng Pangulo si Arturo nang lumabas ang lumang picture ng great-grandfather ni Mayor at nakitang naroon din si Arturo. Walang makapagsabi kung anong klaseng nilalang si Arturo. Baka raw engkanto o time traveler. May nagsabi rin na baka multo. Pero kung ano man nga siya, ay siya lang ang nakakaalam. Kwento ito ng lolo ng kaklase ko noong high school. Balikinwento lang din niya sa amin noong nag-hiking kami. Ako nga pala si Darius. Yung kaklase ko naman ay si Jemar. Napagkwentuhan lang namin ang iba't ibang kwentong kababalaghan noong pagkatapos naming gumraduate. Nag-hiking kami noon at nagsisharing ng mga plano sa buhay nang mauwi sa kababalaghan ng kwentuhan. Itong kwento ni Jemar ang pinaka-interesante sa akin kasi parang glitch in the matrix. Pero papalitan ko na lang yung pangalan ng lolo niya. Kabinataan daw ng lolo Bernie ni Jemar nang ito ay mangyari. Dance instructor daw noon si lolo Bernie at naimbitahan siya sa isang pistahan para mag-perform bago yung mga bisitang artista. Gabi ng bisperas, nagsimulang sumayaw si lolo Bernie. Mag-aalas 12 na ng hating gabi nang tawagin yung mga artista. Lumapit si lolo sa isang mesa kung saan doon sila naka-assign na kakain. Habang kumakain, ay napansin niya na may isang lalaki na nakatingin sa kanya. Nanlilimahid at sa itsura ay taong grasa. Pero mukhang kaidaran lang ni lolo ng mga panahon na yon. Mid-20s. Nagpalingon-lingon si lolo Bernie at tinanong yung organizer
kung pwede nilang abutan ng pagkain yung taong grasa. Umuo lang yung organizer at hindi na nilingon ang tinuturo ni Lolo. Kaya kumuha na siya ng pagkain at lumapit doon sa taong grasa. Tinignan lang daw siya noon bago dahan-dahan na tinanggap yung pagkain. Nung hawak na nito yung plato ay naawa si Lolo dahil para daw gutom na gutom yung lalaki. Hinayaan na niya at nagpatuloy na rin siya sa pagkain. Ilang saglit ay napalingon muli si Lolo sa lalaki at nagulat siya nang makita itong nasa tabi na niya. Nagpapasama ani ay itong makauwi sa kanilang bahay. Nag-alangan siya pero sa hindi malamang dahilan ay tumayo siya at pumayag na samahan ito. Naglakad sila palabas ng plaza, papunta sa kalsadang ang daming streetlights. Hindi pamilyar si Lolo Bernie sa lugar na yon, kaya palinga-linga siya. Nagmamasid dahil baka raw may masasamang loob na tsumitsyempo lang. Nagtanong siya sa lalaki kung saan sila pupunta at ang sabi nito ay siya raw ang magtuturo kung saan ang daan palabas. Siya raw ang mauna sa paglalakad. Doon na muling sinibulan ng takot si Lolo Bernie. Pero mas natakot siya nang matanawan mula sa malayo ang dalawang maputi at matangkad na lalaki na nakaturo sa kanila. Biglang tumakbo pasugod sa kanila ang mga yon. Yung taong grasa naman ay napahawak sa ulo nito na parang sumasakit yon. Pagkatapos ay sinigawan siya na tumakbo na siya. Kinaladkad na niya yung taong grasa dahil pasuray-suray yun. Yung mga humahabol naman sa kanila ay pinahihinto sila. Ang lakas daw ng boses ng mga yon na parang naka-megaphone pa. May iniwasan silang malaking puno at paglampas nila roon ay nagulat si Lolo Bernie dahil maliwanag na. Umaga na at may parada na sa plaza. Walang bakas ng malaking puno na nilampasan nila. Maging yung pagkarami-raming streetlights, pati noong matatangkad at maputing mga lalaki, ay wala. Paglingon ni Lolo sa taong grasa na kaladkad pa rin niya, ay kamuntik na raw siyang mapasigaw. Matandang lalaki na raw kasi ito. Kalbo at may konting balbas at bigote na namumuti. Kamukha pa rin daw noong kasama niya, pero tumanda talaga ang itsura. Mangiyak-ngiyak daw yung taong grasa at halos humalik sa paa ni Lolo. Sa wakas daw ay nakabalik na ito. Hindi maunawaan ni Lolo Bernie ang nangyayari, kaya sumama siya sa taong grasa na umuwi sa bahay nito. Doon ay umiiyak itong sinalubong ng asawa at dalawang anak. Doon nalaman ni Lolo na 3 dekada nang nawawala yung taong grasa na yon. Sabi ng asawa niya ay pumunta lang siya sa plaza para manood ng kasiyahan sa pista, pero hindi na nakauwi. Sa kwento naman noong lalaki ay basta nanonood lang siya ng singing contest sa plaza at hindi na nga nakalabas sa palibot noon. Wala raw itong ibang maalala at akala niya ay ilang oras lang itong nag-iikot. Maging yung mga matangkad na lalaki na humahabol sa kanila ay hindi na nito naaalala agad. Nung misa para sa patron ng araw na yon, ay nagpasalamat ang pamilya noong lalaki kay Lolo Bernie at nabanggit nga sa mismong misa na siya ang tumulong para ito ay makabalik. Ang dami raw nagulat dahil 30 taon na nga palang nawawala yung lalaki. Naging matalik na magkaibigan daw sina Lolo Bernie at yung matandang lalaki hanggang sa ito ay mamatay sa katandaan. Sa paniniwala nila ay nakidnap ng engkanto ang lalaking yon. Kung papanong si Lolo Bernie ang naging susi sa kalayaan nito ay hindi na nila alam.